Okay, ito ang ating mga mainit na reaksyon. Attorney Sal Panelo, mayroong risbak dito kay Abalos. Panoorin natin, huwag na natin patagalin ito, mga ka-idol. Ilan niya na kasi ng kaso. Yun lang yun eh. Just file the case. Bring it on. At nabanggit niya rin po ang pangalan niyo kanina, si Secretary Abalos naman, at mayroon siyang request na tumulong na lang po kayo para isuko si Pastor. At sabi pa ni Secretary Abalos, he's appealing to your patriotism, Attorney Sal. Di ko yata narinig. Meron bang video nun? Para masagot ko siya? In the later part po ng press conference niya binanggit. Pero hindi na si Paul ang nagtanong. Mr. Benar, ba't mo naman ako sinasama? Sinasama mo pa ako dun sa mga ayaw kong abogado. Alam nyo, yan ang problema kasi sa inyo eh. Kaya yan, ayaw magpakita sa inyo. Kasi nga, hindi nyo binigyan siya ng pantay na pagtrato sa isang inaakusahan. Kaya ganyan yan. Para pareho ang ginawa ninyo kay Bantag, kay Tevez, kay Pastor Kibuloy, and kay Alice Go. You tried them by publicity. You destroy their character. You diminish their reputation. You adjudge them guilty as hell without the benefit of the rights of the accused in a court of law. Kaya, ayan, ayaw nila magpakita sa inyo. Pagkatapos, kung sino-sino biniblame nyo, kaya nung PNP chief, gustong i-demanda si Presidente Duterte dahil daw nagsabi na alam niya at sikreto. Kung may pagkakorning ka rin PNP chief, nagpapatawa lang yun, nagpapatawa. And even assuming na hindi nagpapatawa, he is not obligated under the law na sabihin sa inyo. May kaso na yan. In my statement, sinabi na in the 2021 case, July, sinabi na ng korte, isa kasing abogado, pinuntahan po ng isang may warrant of arrest. Nagre-reklamo ngayon yung nagdemanda doon sa may warrant of arrest. Bakit hindi mo sinuplong yan? O kaya inaresto mo. Kaya dinimanda mo siya, pero sabi ng Korte Suprema, hindi. Kailangan merong positive overt act na magpapakita na itinago niya ang akusado at hinadlangan niya ang pag-aaresto ng mga pulis. Wala naman nung ganun eh. Wala namang pinapakita mga pulis na nagkausap si dating Presidente Duterte, whether sa telepono o nakita nag-usap, wala ring ebidensya na itong si Pastor Kibuloy kausap yung mga Kingdom of Jesus Christ sa mga miyembro para makarating kay Presidente Duterte kung nasaan siya. Yan ang problema eh. Pagkatapos kayo, nananawagan kayo, nagsusuhol pa kayo ng 10 milyon. At yan eh, isa lamang pag-amin na despite all the resources of the entire government, you cannot enforce the warrant of arrest. At yung 10 million bounty yan, nagpapakita lamang na hopeless. Wala na kayong magawa, kaya humingi kayo ng assistance sa publiko. Pero ang problema nyo, ganito. Si Pastor Apollo Kibuloy, kung yan po ay masamang tao, maniwala kayo kung masamang tao yan, maraming niloko yan, maraming nilapastangan, hindi nyo na kailangan ng kahit anong reward. Isinuplong na sana yan. Noon pa. Hindi. Ibig sabihin, love siya ng tao. Yeah. Sa parte naman ng mga abogado ni Pastor, mag-file na kayo kasi nakalatang kaso. Throw the kitchen sink at them. Itong mga lumalabag sa batas. Para sila naman ikulong natin. For a change. Samantala, Attorney Sal, nagkaroon din ng press conference kagabi ang KOJC bilang tugon sa naging pahayag ni Bongbong Marcos noong Biyerkules patungkol po sa 10 million bounty para kay Pastor.
Nabanggit kagabi na may posibilidad daw na may intel na magkakaroon ng second wave ng paglusob sa mga KOJC compound at gagamitin ng mga otoridad ang mga NPA at retired generals na ipapadala para sa operasyong ito. Pwede po ba ito, Attorney Sal? Legal po ba ito? Yung mga chismis lang naman yan. Yan may, ano sabi mo, may balita na ganito. Mayroon magkomentaryo kung hindi naman totoo or haka-haka lamang. Kaya natin, gawin nila ang trabaho nila. Problema nga hindi nila nga kaya Kaya nga nagbabounty na sila 10 milyon Samantala, Attorney Sal, naniniwala naman si dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Sal Panelo, na kawalan po ng kakayahan ang ipinakita ng PNP sa 3 beses nitong pagpapalit ng hepe ng Davao City Police Office sa loob lamang ng isang araw. Samantala, sinabi rin ni Panelo na hindi raw alam ni PNP Chief Marbil ang batas ng obstruction of justice matapos niyang sabihin na posibleng makasuhan si dating Pangulong Rodrigo Duterte nang sabihin niyang alam niya kung saan raw ang kinaroroonan ni Pastor Apollo pero hindi niya ituturo. Yan ay iba pang detalye sa balitang ito ni Sara Santos. Sir, ano po yung masasabi niyo na 3 beses pong pinalitan yung director sa DCPO? Nalilito. Short but sweet. Nalilito raw siya, nalilito. Ako hindi ako nalilito. It's incompetence. It's naked incompetence of administration. Ito ang pananaw nila dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa 3 beses na pagpapalit ng hepe ng Davao City Police Office o DCPO sa loob ng isang araw lamang. Una kasing pinalitan ang nooy DCPO OIC na si Colonel Rolindo Sogilon at itinalagang hepe si Colonel Lito Patay Miyerkules ng umaga. Pagdating ng tanghali, si Colonel Sherwin Butil na ang pumalit at bago matapos ang araw, si Colonel Hansel Marantan na ang ginawang acting chief. Kaya nang nangyari yan kasi, hindi ba, ang focus nila ngayon, anti-drug war. Ayaw nila yung war on drugs. Kaya tinanggal nila yung mga masigasig na i-dismantle yung sindikato dyan sa Davao. Di ba? Ilan ba yun? 18, 17. Tinanggal nila lahat yun So, kailangan palitan. Nagkamali sila, ang pinalit nila, yung matindi rin na, na involved yung sa mga extrajudicial killing. Pagkatapos, pinalitan nila. Siguro, isa rin yun sa mga nasa listahan. Madali sabi, hindi sila nag-aaral. Hindi nila nasuring mabuti yung kanilang ginagawa. Ano tawag ko no? The incompetence sa pamamahala. Yan ang tinatawag na pag-amin ng kawalan ng competence sa pagpapatakbo ng PNP. Para kay Attorney Panelo, katulad din ito sa pag-anunsyo ng 10 milyong pisong pabuya sa ikadarakip ni Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Yung 10 million pesos bounty, yan ay pag-amin na sila'y bigo despite the resources of the government. Bigo sila na ipatupad nila yung warrant. Dagdag din ni Panelo, maliban sa maaaring maging suhol ang pabuya, isang posibilidad rin kung bakit hindi isinusuko ng mga Davaoenyo si Pastor Apollo ay dahil naniniwala silang hindi naman masamang tao ang butihing pastor. At the same time, ito ay pagkilala sa kanilang kabiguan ang pagmamahal ng mga residente dyan sa Davao. Kasi kung masama kang tao at pusakal kang pinag-iinalaan kang kriminal, maniwala kayo, isusuplong at isusuplong ka para ma-arresto ka mawala. Ibig sabihin, love na love nila si Pastor. Pangatlo, yung 10 million bounty, sinusuhulan ninyo. Sinusuhulan ninyo yung ordinaryong tao na maging traidor at yung mga criminal elements ay tuhugin, usigin, hanapin si pastor o patayin para makuha yung 10 million peso bounty. Alam mo kung saan si Pastor? Pero secret.
Samantala, kaugnay naman sa sinabi ni Philippine National Police o PNP Chief Police Major General Romel Marbil na posibleng sampahan ng reklamong obstruction of justice si dating Pangulong Duterte. Ito ang nilinaw ni Panelo. Itong si PNP Chief, mukhang corny ito corny. Alam nating lahat na si dating Pangulong Presidente o dating Pangulong Duterte, mahilig yan na gumawa, magbiro, mag-joke. Yun ang yung statement niya na alam ko, secret. Pinapatawa niya lang yung reporter, nagtatanong sa mga reporters noon. Ipinuto ni Panelo na wala rin namang sinabi ang PNP na nakita nilang nag-usap si Pastor Apollo at dating Pangulong Duterte matapos ihain ang warrant of arrest noong Agyes ng Hunyo. Wala rin naman daw intelligence report na nakikipag-ugnayan ng butihing pastor sa mga miyembro ng KOJC. Common sense will tell you na there's no way by which this former president would know the whereabouts. Sinabi rin ni Panelo na mukhang hindi alam ni Marbil ang batas ng obstruction of justice. Maliban pa doon sa tinukoy ko na corny ka, mukhang hindi mo rin alam ang batas sa obstruction of justice. Sapagkat maliwanag po sa presidential decree ang sinasabi na kailangan knowingly and willfully harboring or concealing a criminal. Kung yun lamang sinabi niya na alam ko yan, secret, ay hindi ko pwede yan. Kailangan you have to introduce proof that the former president made positive overt acts that will conceal, that will help the escape, that will prevent the law enforcement agents to arrest him, the pastor. Wala naman po Kaya kalokohan lahat yan. Sa huli, may pakiusap naman si Attorney Panelo kay Marbil. Mr. PNP Chief, huwag mong gawing scapegoat itong si Presidente Duterte sa pagkabigo ninyo sa inyong incompetence ng pag-aaresto ng isang tao. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Sara Santos, SMNI News. Attorney Sal, sinabi rin po sa press conference kanina na lumiliit na raw ang mundo ng mga akusado at posible raw tumaas. Natanong kung posibleng tataas ang bounty. Posible raw, they're welcoming others na magbigay ng impormasyon at ambag para sa ikadarakip. Anong masasabi mo doon, sir? Lumiliit na rin ang mundo nila sa pananaw ng taong bayan. Thank you, Attorney Sal. Samantala, sa ibang balita, hindi dadalo si Vice President Sara Duterte sa State of the Nation Address sa SONA ni Bongbong Marcos Jr. Sa isang panayam sa Davao City nitong nakaraan, kinumpirma po ng Vice Presidente na hindi siya dadalo sa ikatlong SONA sa Hulyo at 22. No. Okay. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Hindi pa malinaw, Attorney Sal, kung ano ang dahilan kung bakit hindi dadalo si VP Inday sa SONA sa unang pagkakataon. Pinili rin ng tatlong dating Vice President na wag nang dumalo sa SONA ni Marcos Jr. Kabilang dyan sina former VP Leni Robredo, Judge Omar Binay at Noli De Castro. Anong masasabi mo, sir? Unang-una, yung sinasabi niyang designated survivor, maraming hindi nakakaintindi o nakakaalam niyan. Ang iba, tinutukoy nila yung pelikulang Designated Survivor. Kasi doon sa pelikulang yun, yung presidente, dinesignate yung pinaka-mahinang cabinet member na siya magte-take over ng presidency kung doon sa SONA nila, State of the Nation Address. Kasi usually yung pag State of the Nation, lahat ng mga matataas na opisyales uma-attend. At kung nagkaroon ng disgrasya doon, namatay lahat sila, wala magte-take over. Kaya yung designated survivor na tinatawag, designated member of the cabinet, hindi ko papaatinin yun. Diyan ka lang. Para kung may mangyari doon, ikaw magte-take over. Pero actually, yung pelikulang yun, talagang may basis ho yun sa constitution nila. At ang sa kanila, yung presidente talaga, pag merong SONA, kagaya nung SONA nakaraan ni Biden, ang designated survivor noon,
isang cabinet member, kung dito nagkakamali, Secretary of Education yata nila. Hindi siya umattend. O kaya, actually, pabiro yun. Pabiro yung sinasabi niya, hindi na ako attend dyan. Designated survivor ako. Unang-una, hindi na ho niya kailangang sabihin na designated survivor siya. Kasi talagang siya ang in line of succession. Ang sinasabi niya lang, pwede nyo ring sabihin na, siguro hindi siya ate, baka may mangyari nga naman doon. Walang magte-take over. Siya na lang. Pero ang katotohanan sa akin po ang pananaw ko niya ba't di siya attend. With due respect to the reasons proffered by other sectors, ang tingin ko, si Bibi Inday Sara is just avoiding embarrassing situations and speculations about her presence. Kasi, siyempre, pag pupunta ka ron, maraming babati sa'yo, maraming chichika sa'yo. Alam niyo si Inday, ano yan hindi politiko yan Kung ayaw niya sa tao, hindi ka papansinin niya. Di ba? Ayaw na. Kasi, nagkaroon na nga ng lamat ang mga dating pagkasasama nila. So, ina-avoid niya na lang yan. At saka, ina-avoid niya rin siyempre mga spekulasyon. Nagpunta pa siya dyan. Samantalang ganito, ganyan. para mawala na yan, alis na lang muna ako dyan. Kayo na lang. in short,